كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وما زلنا في باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Okay, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng librong Kitab Tawhid ng Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dito pa rin tayo sa chapter na ito. Itong chapter na ang title ay Ayah. Meron sa mga tanong gumawa sa bukod pa kay Allah bilang mga andad. طيب. وما زلنا في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. Dito tayo sa hadith na ito na inulat ni Anas. طيب. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi sumasampalataya ang isa sa inyo hanggang sa ako ay maging higit na iniibig sa kanya kaysa sa anak niya, magulang niya at mga tao sa kalahatan. طيب لو كان رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحب ابنه أكثر، لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في قلبه، حكم هذا الرجل. Okay, halimbawa daw, yung isang tao, mahal niya ang propeta. Mahal niya ang propeta, pero higit niyang mahal yung kanyang anak kaysa sa propeta. Ano daw ang hatol sa taong yun? يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد، لكن يحب ابنه أكثر. Matindi ang pagmamahal niya sa propeta, pero higit ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Qala lam yahsul ala al-iman. نعم. لكن أصلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، ما يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أي شخص يا أخوان إجماع عند علماء المسلمين من أبغض نبيا من الأنبياء أو استهزأ به أو كذبه فهو كافر بإجماع علماء الأمة كلهم. أي نبي. Itsama daw o napagkasunduan ng lahat ng mga ulama na sinumang propeta na kinasuklaman o kaya pinasinungalingan ng isang Muslim. Sinumang propeta, siya ay isang kafir na. طيب هذا بإجماع علماء الأمة. بإذن الله في باب سيأتينا نأخذ هذه المسألة بالأدلة، مسألة سب الأنبياء أو الاستهزاء بهم. Okay, لكن okay, tungkol sa سيأتي باب إن شاء الله tungkol sa pang-alipusta sa mga propeta. Inshallah, makukuha natin yung mga dalil at matatalakay natin yan ng bukod-tangin. Yung topic ng tungkol sa pang-alipusta sa mga propeta. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل. Ang tinutukoy daw nito ng sinabi ng propeta, hindi sumasampalataya ang isa sa inyo. Ibig sabihin niya makakamtan ang kompleto na iman o pananampalataya. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Hanggang ako ang higit na iniibig sa kanya kaysa sa anak niya, mga magulang niya at mga tao sa kalahatan. طيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لأمور. لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ Ang pagmamahal daw, ang pag-ibig sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa ilang mga bagay. Kung bakit natin siya iniibig. أول شيء أنه رسول الله، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل الخلق. Unang-una dahil sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at si Allah subhanahu wa ta'ala ay kaibig-ibig. Wa kana Allah ahabbu ilayka min kulli shay'in. فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. At kung paanong higit nating mahal si Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa lahat ng bagay, gayon din naman ang pagmamahal sa kanyang sugo ay higit na kaibig-ibig sa atin kaysa sa alinman sa kanyang mga nilikha.
طيب. اثنين، لما قام به من عبادة الله وتبليغ الدعوة. Pangalawang dahilan kung bakit mahal natin ang propeta dahil nga sa sinagawa niyang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpaparating ng kanyang mensahe ni Allah. Yan ang pangalawang dahilan. الثالث، لما أتاه الله من مكارم الأخلاق. Pangatlo, dahil sa mga ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga kabutihang asal. طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أخلاقا. Ang propeta daw siya ang pinaka mainam sa lahat ng mga tao sa kagandahang asal. تخيلوا يا أخوان، لم يغضب لنفسه قط، غضبه كله لله. Kung imagine daw natin, siya lang ang tao na kailanman hindi siya nagalit. حتى لو سب واحد ما ينتصر لنفسه، غضبه كله لله. Kailanman hindi siya nagalit ng dahil sa personal, sa sarili lang niya. Kunyari, yung mga pangalipusta sa kanyang sarili, hindi siya nagalit. Kundi siya nagalit dahil lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mga pang-atake o pang-halipusta sa mga aral ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dahil sa kanyang personal. ذكرنا حديث قبل فترة الذي عطس فحمد الله في الصلاة، كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل يقول والله ما وجدت أحدا خير معلم من النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا قبل فترة. Nakuha natin minsan yung hadith patungkol sa naghatsing habang nagsasala. Tapos binanggit niya ang alhamdulillah. Tapos tinuruan ng propeta sa ano ang dapat gawin habang nagsasala. At ang tao na yun ang nagsabi na kailanman wala sa nakilalang tao na sa galing, na higit pang magaling sa pagtuturo sa mga tao. Na yun nga ang propeta. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، حديث كلكم تعرفون. Gayon din naman yung yung badu na pumasok sa masjid at doon sa loob ng masjid umihi. Nagalit ang mga sahaba, gusto nilang bugugin. Pero ano ang pakikitungo ginawa ng propeta doon sa bado na yun? Hanggang sinabi ng bado na siya ang taong kamahal-mahal para sa kanya. Higit niyang iniibig ang propeta. Sa loob ba ng masjid o sa labas ng masjid? هل بال داخل المسجد أو خارج؟ لا داخل المسجد. sa loob ng masjid. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، سطل رشوه. أول كانت المساجد ما هي زي دحين مكيات وكذا، لا كانت تراب. نعم. فقال بس ماء أريقوا على بوله. At yun ay napagkunan natin ng katuroan sa fiqh kung ano ang gagawin sa ihi. Dati ang mga masjid, hindi masjid na mayroong tiles o kaya carpet sa ngayon, kundi ang masjid noon, lupa lang. Ngayon, ano ang ruling sa pagsasala sa mga lupa na alam natin na mayroong ihi? Sabuyan lang ng tubig, pwede ka na magsala doon sa lupa na yun. طيب. الثالثة أنه سبب هدايتك وتعليمك. كل من كان فضل على الإنسان يحب صاحب الفضل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب أفضل أمر علينا اللي هو دخولنا إلى الإسلام. Pang-apat na dahilan kung bakit iniibig natin ang propeta kasi siya ang dahilan na kung bakit tayo ay nasa tuwid na nakamtan natin ang gabay. Tayo ay mga Muslim. At natural sa tao na kapag ginawa ng pabor, kabutihan ng kanyang kapwa, natural, mamahalin niya ang gumawa niyo ng kabutihan. Kabaliktaran naman, kung kasama ng ginawa, mamahalin mo kaya. Yan, kaya yan ang pang-apat na. الثالثة خمسة لصبره على الأذى في تبليغ الدعوة. من قرأ السيرة يعجب من النبي صلى الله عليه وسلم. صبر عجيب. أوذي في الله أذية عجيبة. Ang panglima na yan, yung kanyang pagtitiis sa mga kapinsalaan o pamiminsala sa kanya, yung mga kasamang ginawa sa kanya.
dahil lamang sa pagpaparating ng mensahe. At kung pag-aralan natin ang kanyang buhay, matindi yung mga pagtitiis niya para lamang maiparating ang mensahe ng Islam. طيب 6 لبذل جهده بالنفس والمال. Yung pang-anim, yung pagbibigay niya ng lahat ng kanyang mga pagpupunyagi, pagsusumikap, lahat ng mga pagsusumikap, plus yung kanyang sarili mismo at ng kanyang yaman. مناسبة الحديث Okay, dito tayo sa connection daw ng hadith. Itong hadith na ito. نقول وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل ما سواه وأن ذلك شرط لكمال الإيمان. Okay, yung connection daw ng hadith nito sa ating chapter, obligado ang pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam higit sa lahat, maging sa mga magulang mo, anak mo, at lahat ng mga tao. At iyon ang kalubusan o pagiging kompleto ng pananampalataya o iman. ذلك شرط للإيمان. Yun daw ang condition ng iman. How kamalul iman? كمال عفوا. At yun ang condition sa kalubusan ng iman o pagiging kompleto ng pananampalataya. ها لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. طيب الحديث الثاني 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Ito yung sunod na hadith na inulat pa ni Anas na nagsabi ang sugo ni Allah, may 3 na sinumang ang mga ito ay naging nasa kanya. Makatatagpo siya dahil sa mga ito ng tamis ng pananampalataya. إيش هي حلاوة الإيمان يا إخوان؟ Ano كيف daw تكون yung, حلاوة الإيمان؟ ano daw yung tamis ng pananampalataya? Kaya min al-halawiyah. هل يجد طعمها في الفم يعني؟ Na lalasap ba raw natin ang lasa sa ating bibig. Kala naduko bi qulubina. كيف؟ أبغى شرح أكثر تفصيل أكثر. Paano daw yun na lalasap ng ating puso? Ano sila ng pagtanggap sa iman? Bi qabulil iman. طيب Tanggap ng la ilaha illallah. Qalbi qawa qabul la ilaha illallah. نبغى شرح كمان. Yung mag-ibada ka na magkakaroon sa'yo, parang hindi ba Yung mga ibada at mga pagsunod sa kanya. Kala والله أعلم إنه قريب. يجد حالة الإيمان بعبادة الله وطاعته. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. هذا شيخنا. Yun daw ang mas malapit. Yun daw ang pinaka asah. أصح شيء الاستلذاذ بالطاعات وتحمل المشقات. Okay. Yun daw ang pinakatamang sagot. Yung naramdaman mo ang tamis ng iyong mga pagsamba at pagtalima, pagsunod sa kanyang mga kautusan. At pagtitiis sa mga kahirapan. استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات وترك المنهيات. Okay. Istedad, yung pagpapakasarap, ibig sabihin nalalasap mo ang sarap ng mga pagtalima at pagtitiis sa mga kahirapan. Pagtitiis sa mga kahirapan at pag-iiwan ng mga ipinagbabawal. تجد بعضهم يجلس في المسجد ساعة ساعتين 3 وهو جالس في المسجد ليش؟ هنا وجد حلاوة الإيمان. May mga tao,
mas gusto niyang manatili doon sa masjid. طيب Doon siya panatag, masaya siya. Kasi doon kasi natagpuan niya yung tamis ng iman. طيب تجد بعضهم يصوم نافلة، يصوم يوم ويفطر يوم، بعضهم يصوم الاثنين والخميس. ليش؟ يتحمل الجوع والحر والمشقة عشان حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. Yung iba ay nagtitiis sa gutom at uhaw, sa pag-aayuno, sapagkat masaya sa doon dahil nga sa tamis ng iman. استمداد الطاعات، تحمل المشقات، يذهب يقطع مسافات بعيدة جدا عشان مثلا يحج، عشان يعتمر. Nagtitiis sa mga kahirapan, halimbawa, nagtitiis sa kahirapan ng paglalakbay para lamang makapag-hajj. Lahat ng mga paghihirap ginagawa. ترك المنهيات، Pag-iiwan ng mga ipinagbabawal. يمشي في الشارع يرى امرأة يغض بصره، Kahit ويرى أن غض البصر هذا في حلاوة. naglalakad sa daan, kunyari, makasalubong niya yung mga magaganda, binababa niya yung kanyang paningin. Yung pagbaba niya yung kanyang paningin, doon niya naramdaman ang tamis ng pananampalataya. طيب Kasi nakaiwas siya sa kasalanan. ويحضرنا حديث قال ايش؟ السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله، رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال ايش؟ اني اخاف الله. الرجل هذا كان يرى هذا المنهي اللي هو مراد كثير من الناس، يرى كانه اعزكم الله زباله، في احد ينظر للزباله ولا يذهب اليها؟ لا. فهذا خلاص وصل الى حلاوه الايمان اللي جعلته يرى كل المنهيات قذارات. Kaya tingin niya sa mga ipinagbabawal na ito, na bagaman sa mga tao, yun ay mga magagandang mga bagay na hinahangat ng pangkaraniwang mga tao, pero ang tingin niya doon ay parang mga basura lamang sapagkat alam niya na yun ang dahilan ng kanyang mga kasalanan. At binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang hadith na isa sa mga lililiman ni Allah sa araw na walang lilim kundi lilim lamang ni Allah. Yun ay tumutukoy doon sa araw ng paghukom na kung saan ang araw ay bababa, pero tayo ay makakasilong sa lilim lamang ni Allah, kasama doon sa mga taong iyon na liliman ni Allah sa araw na iyon ay ang tao na kung saan yung lalaki na inanyayahan ng babae na maganda at mayroong mataas na posisyon, kunyari sa kanyang sosyudad, halimbawa maaaring mataas ang kanyang posisyon sa gobyerno, siya ay inanyayahan na gumawa ng kasalanan pero kanyang tinanggihan dahil nga sa alam niya yun ay kabilang sa mga kasalanan, mga pinagbabawal. طيب كيف أصل إلى حلاوة الإيمان؟ قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللي يبغى حلاوة الإيمان لازم تكون فيه ثلاث خصال. طيب أول خصلة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Okay, dito sa atin ito na mayroong tatlo daw na sinumang naging nasa kanya. Ibig sabihin, nasa kanya ang mga katangiang ito. Una, na si Allah at ang sugo niya ang maging higit na kaibig-ibig sa kanya kaysa sa iba sa kanilang dalawa. طيب فلما يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما سيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول ويعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى عنه. Kaya, ang isang tao na ito na higit na kaibig-ibig sa kanya si Allah at ang kanyang sugo, okay, masuunahin niya kung ano ang sinabi ni Allah at sinabi ng sugo kaysa sa anumang mga opinion o salita ng tao. Yun ang mas mahalaga. Yun ang kanyang pahalagahan. طيب
هذه أول خصلة. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لماذا يا إخوان؟ Yung pangalawa daw nito, umibig siya sa tao nang hindi umiibig dito malibang dahil lamang kay Allah. Bakit daw? طيب Alang-alang kay Allah. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وذكرنا أن ضابط المحبة ألا تزيد بمودة ولا تنقص بجفاء. Okay, nabanggit natin, kung maalala ninyo, yung pinaka-babit, panuntunan sa tinatawag na pag-ibig. Na ang pag-ibig mo sa kapwa mo, hindi ito nadadagdagan dahil sa pabor na ginawa niya o kabutihang ginawa niya sa iyo, o kaya hindi naman siya nababawasan dahil sa wala siyang ginawang o kaya hindi mabuting pakikitungo niya sa iyo. طيب يا اخوان، لو كان المسلمين وصلوا الى هذه المنزله، هل كان هذا حالهم؟ يحب الرجل ما يحب لانه قريب له او لاجل مال او لاجل جمال او اي امر من امور الدنيا، لا يكون حبه لهذا الشخص الا لاجل الله عز وجل. هذا هو الولاء والبراء. Kaya yung tao daw na nakarating sa antas ng pag-iibig sa kanyang kapwa, hindi dahil sa siya'y kabilang sa kanyang mag-anak o kaya galing sa kanyang kabilang doon sa kanyang angkan, ano pa, dahil sa ano pa mang mga benepisyong makukuha niya doon, kundi minahal niya ang taong ito alang-alang lamang kay Allah. Ito yung katotohanan ng tinatawag na al-wala wal bara. Ibig sabihin, ang pagmamahal mo sa kanya may kaugnayan doon sa pananampalataya, yung ating pinaniniwalaan, hindi dahil sa kagaya mo lang siya ng tribo o kaya mula sa kamag-anak mo, hindi yun ang pamantayan. الحين أصبح كثير، وهذا الذي الدول تزرع الولاء والبراء يكون للوطن، وهذا يخالف الشرع. الولاء والبراء لا يكون إلا لله. Ito yung problema sa lahat ng mga bansa sa mundo, kasama na yung mga bansang, pati yung mga bansa na turingang mga Muslim, na itinatanim sa mga puso ng tao yung pagmamahal sa bansa. Alam mo sabi nila, dito yung makikita mo dito yung mga nakasulat sa mga eskwelahan. Ang pagmamahal sa bansa nasa sa aming mga puso. Bawat bansa, ganun talaga, normal yan, maging sa atin. Tinuturo sa atin yung anong tawag din dyan, no? Yung patriotism, pagkamakabayan. Sa Islam, yun ay bawal. بإذن الله نفصل في هذا في الولاء والبراء. نشهد الوطني نشهد الوطني في الأخير آخر نشيد أن نموت من أجلك يا دولتي يا وطني والله شرك. مصعب بن عمير في غزوة بدر يقول لرجل من الأنصار: اشدد أسره على أخوك فإن أمه غنية. Tingnan nyo alam natin yung labanan doon sa Badr. Labanan sa pagitan ng mga labanan ng mag-ama. Ang anak ay Muslim, ang tatay ay kafir. Labanan ng mga magkakapatid. Sinabi ni Musa bin Umair sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Musa bin Umair, bantayan mong maigi ito. Bantayan mong maigi. Kasi ang nanay niyan ay mayaman. Alam mo bakit? Sino yon? Kapatid niya. Dahil ang nanay nila ay mayaman. Yan si Musa bin Umair. Kasi si Musa bin Umair mayaman mula siya sa nanay na mayaman sa Makkah. طيب الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Yung pangatlo daw na katangian at namasuklam siya na manumbalik sa kufr, pagtangging sumampalataya, matapos na sumagip sa kanya si Allah mula roon
gaya ng pagkasuklam niya na itapon siya sa apoy. Kinasuklaman natin matapon sa apoy. Gayon din ang pagkasuklam natin sa dati nating mali na pananampalataya. بعض أهل العلم قالوا هذه الخصلة الثالثة خاصة بمن كان كافر فأسلم. Sinasabi ng ilang mga ulama na ang pangatlong katangiang ito, espesyal doon sa dating mga kuffar, tapos yumakap ng Islam. طيب وبعضهم قال لا تشمل كل مسلم. Bagkos, ang iba naman ay sinasabing saklaw daw lahat ng mga Muslim. Hindi lamang doon sa mga yumakap ng Islam. يكره أن يكفر كما يكره أن يقذف في النار. Na kanyang kinasusuklaman na maging kafir siya, na kagaya sa pagkasuklam niya na mahulog sa apoy. طيب مناسبة الحديث Okay, dito tayo sa kaugnayan ng hadith sa ating chapter. شو نقول تقديم محبة الله ورسوله على كل من سواه. Unahin pa rin ang pagmamahal kay Allah at saka sa kanyang sugo kaysa sa ano paman. Yan ang connection ng hadith sa ating chapter. طيب الحديث الثالث وفي رواية لا يجد حلاوة الإيمان حتى صحيح الرواية كده Hatta لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والحديث. يعني حتى هنا يا شيخ نضيف حتى أيوه حتى حتى يكون أن يكون الله ورسوله. نعم. Okay. Okay, sa ibang salaysay daw, walang nakakatagpong isa man. Ibig sabihin, walang sino man ang makatagpo ng tamis ng pananampalataya hanggang sa, ibig sabihin, hanggang sa na si Allah at ang sugo niya ay maging higit. Yan ang ibig sabihin. Hanggang sa si Allah at ang sugo niya ay maging higit na kaibig-ibig sa kanya kaysa sa iba pa, sa kanyang dalawa. Yung tatlo na yun. Tatlo na yun pa rin. Yun ang ibang narration ng hadith. طيب الأثر الذي بعده لابن عباس رضي الله عنه. Okay. Yung sunod, yung salita ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas siya ni Abdullah bin Abbas. نعم Al-Abbas. رضي الله عنهما. نعم. طيب قال من أحب في الله وأبغض في الله. عفوا الحديث الذي قبله ثلاث من كنا فيه. شوف الحديث كله يتكلم عن ايش؟ عن المحبة. يا اخوان المحبة لا تكون إلا لله. Yung unang hadith nito na natin natalakay, tatlo na ito na katangian. Ito ay patungkol sa pagmamahal na dapat ang pagmamahal hindi hihigit sa pagmamahal doon kay Allah at saka sa kanyang sugo. محبة الله ورسوله، محبة العبد تكون لله. الثالثة محبة الإسلام، حيث أن يكره أن يرجع عنه كما يكره أن يقذف في النار. Yung pagmamahal sa sugo at pagmamahal sa tao alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang yung pagmamahal sa pananampalataya at pagkasuklam sa pagtangging sa mampalataya o pagkahulog sa kupot. Ito ay pag-ibig sa Islam. طيب الثالث قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. Okay, dito sa salita nyo ito, ang sino mang umibig dahil kay Allah, nasuklam dahil kay Allah, nakipagtangkilikan. Ang ibig sabihin ng nakipagtangkilikan dito na salin, doon sa muwala. Ang ibig sabihin ng muwala,
yung pagkampi, pagsuporta, pagmamahal. Yan ang ibig sabihin ng pagkikipagtangkilikan na salin. Dahil kay Allah. Halimbawa, kinakampihan mo yung kapatid mo dahil siya'y kapatid mong Muslim. Alang-alang kay Allah. At nakipag-away ka dahil kay Allah. طيب هذه من أحب في الله عكسها أبغض في الله ووالى في الله أي نصر وعاد في الله أي عاد. طيب هذه هي الولاء والبراء. الولاء والبراء إيش هو؟ هذا تعريف وشرح له مختصر جدا ومفيد. الولاء هو المحبة والنصرة. المحبة هذه تكون في القلب. Okay, pansin nyo mga kapatid, yung mga terminolohiyang ito. Una, al-wala. Pangalawa, al-bara. Ang al-wala na galing doon sa muwala na ang salin ay pagkipagtangkilikan. Ang kahulugan niya sa lingwahe, pag-ibig. Pangalawa, pag-aadya o pag-kampi upang manalo. Yun ang ibig sabihin ng nusra. Ngayon, ang pag-ibig, ito ay nasa puso. Ang pag-ibig ay nasa puso at ang pag-aadya ay sa gawa. Nakuha mga kapatid? Na. طيب Dito naman tayo sa al-bara. Naam ya Sheikh. Isra al-bara. طيب البراء يكون البغض. البراء هو البغض والعداء. البغض يكون في القلب والعداء يكون بالجوارح. Okay. Yung al-bara naman, ang kahulugan una na salita, al-bughd, yung pagkasuklam. At ang pagkasuklam daw na ito ay nasa puso. Pangalawa, yung al-ada, pakipaglaban. At ang pakipaglaban sa pamagitan ng gawa. Gawa din siya. والذي في القلب يجب على كل مسلم، لكن الذي بالجوارح على حسب حاله. Okay. Patungkol sa puso, obligato yon sa bawat isa sa mga Muslim. Patungkol naman doon sa gawa, nakadepende na yun doon sa iman ng bawat isa sa atin. يعني البغض يجب حتى لو كانت زوجته أو ولده كافر يجب أن يبغض ما فيه من الكفر. دينه لازم يبغضه. لازم كلنا نبغض الكفر والشرك ولا نرضى به. حتى الفسق كالزنا وشرب الخمر يجب أن يبغض. Ang pagkasuklam, طيب ang pagkasuklam ay nasa puso. Obligado sa atin na kasuklaman ang shirk, kasuklaman ang lahat ng mga kaswailan, kasamaan na mga nagagawa. Kahit asawa mo na gumagawa ng shirk, hindi tumanggap ng kapariho mo na paniwala, na obligado ang pagkasuklam sa kanyang kufur. Obligado. Naam, Sheikh. طيب هذا اللي في القلب. وكذلك يحب الله ورسوله ويحب الإسلام ويحب كل خير. هذه يجب أن تكون. لكن النصرة قد يكون الإنسان لا يستطيع. Gayon din naman dito sa alwala, yung pag-ibig, obligado sa bawat isa sa atin, sa ating mga puso. Ibigin mo ang Islam, ibigin mo ang katuruan ng Islam. Samantalang ang pag-aadya, nakadepende yun sa kakayanan ng bawat isa, kasi yun ang gawa. Na. طيب كذلك العداء بالجوارح قد لا يستطيع أن يعادي الكفار. Gayon din naman, kunyari, yung pagkipaglaban. Ang paglaban. لكن Yun ay sa gawa. Depende yun sa kakayanan ng bawat isa. المحبة والبغض لا يعذر فيها مسلم. الذي لا يبغض الكفر والكفار هذا يكفر. Samantalang ang pag-ibig at pagkasuklam, ito'y obligado sa bawat isa. الله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كفروهم.
وبدا بيننا وبينكم العداوة بالجوارح والبغضاء في القلب حتى تؤمنوا بالله وحده. مترجم الآية. إيه. اطلب. قد كانت لكم أسوة حسنة Mayroong mabuting uliran para sa inyo في إبراهيم والذين معه kay Ibrahim at ng mga kasamahan niya. إذ قالوا لقومهم Nang sinabi nila sa kanilang mga kababayan, إنا براء منكم. tunay na kami ay mga buraa. نعم. Galing sa sadyatang bara. براء منكم تبرؤوا ومما تعبدون من دون الله تبرؤوا من العابد والمعبود. Kami ay mga buraa. Napaliwan rin natin ha, hindi natin isalit ang word na bara. Kami ay mga buraa sa inyo at sa inyong mga sinasamba. براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. Maliban pa kay Allah, kami ay nagkapir sa inyo. وبدا Ibig sabihin, tinanggihan namin kayo, kinalaban namin kayo. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. At lumabas sa pagitan namin at ninyo ang al-baghdha, yung galit at labanan. Hanggang, mayroong hanggang. Ibig sabihin, mawawala yun. Yung galit at labanang namamagitan sa dalawang magkalaban na paniniwala. Hanggang, hatta tu'minu billah. Hanggang kayo ay sumampalataya. طيب يا اخوان، بعدين ذكر الاثر في هذا الاثر، ان شاء الله باذن الله هذه الايه ناخذها بالتفصيل في الولاء والبراء، لكن طرقنا لها لان اثر ابن عباس يتكلم عن ذلك. Okay, inshallah daw yung aya na ito, kukunin natin ang detalye nito sa topic na al-wala wal bara. Yani natatarap bi mawdu' khas. خاص نعم. Al-wala wal bara. طيب. Na. قال ابن عباس: فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي محبته لعبده ونصرته. Okay. Sinabi dito ni Ibn Abbas, yung kadugtong niya, ipinatatamo lamang sa kanya ang pagtangkilik ni Allah dahil doon. Ang pagtangkilik, doon pa rin yun doon sa katagang wilaya. Doon pa rin yun sa pagkikipagtangkilikan. Masyadong stricto ang translator dito ng paggamit ng word. Pagtangkilik, pagkampi, pag-aadya. Nang Sheikh. طيب. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت، يا أخوان شوفوا كلامه، وإن كثرت صلاته وصومه. لو كان عابد ما يجد طعم الإيمان حتى يعتقد بعقيدة الولاء والبراء، تكون عقيدة الولاء والبراء في قلبه. Tapos nugtong niya, hindi makatatagpo ang isang tao ng lasa ng pananampalataya. Kahit pa, dumami ang dasal niya at ang pag-aayono niya hanggang sa siya ay maging gayon. Ibig sabihin, yung pinaliwanag natin na al-wala wal bara na nabanggit dito sa unahan ni Ibn Abbas. شوف يا اخوان، لو كان الرجل يصلي ويصوم وحافظ القرآن وصاحب ذكر لكن ليس عنده ولاء وبراء لن يجد طعم الإيمان. وهذا أصلا لا يفهم العقيدة. نعم صحيح. صحيح. للأسف يا أخوان أصبحنا دحين، لكن نفصل إن شاء الله في الولاء والبراء. خلينا نكمل. Kaya yung sabi dito ng maalab na sahabi, kahit pa dumami ang dasal niya at pag-aayuno, hanggang siya ay maging gayon. Bakit? اللي هو الولاء والبراء. Kahit siya ay abid, palasamba, palaayuno, tanda yun na hindi niya naunawaan ang akida. Dahil ka sa tao na kapag naunawaan mo ang tuwid na pananampalataya, ang salungat doon at sumasalungat, kumakalaban doon, mamahalin mo ba? Likas yun sa tao. Ang kumakalaban sa tama, mamahalin mo, kakampihan mo. Pagka kinampihan mo ang mali, ibig sabihin, kinalaban mo ang tama. Ganun lang yun. Ganun siya kasimple. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
ang pangkalahatan ng pagkipagkapatiran ng mga tao ay naging batay nga. Naging batay nga sa naukol sa mundo. ايش معنى لا يجدي على اهله شيئا؟ Iyon ay hindi nakapagdudulot sa tagagawa nito ng anuman. Ano daw ang ibig sabihin nito? La yujdi ajda yujdi ذلك لا يجدي على أهله. اي لا يضرهم ولا ينفعهم في الاخره. Oh. Ang ibig daw sabihin nito, hindi makapagdudulot sa kanila ng anumang pakinabang o pinsala sa kabilang buhay. اي يضرهم ولا ينفعهم في الاخره. هذا يضرهم ولا ينفعهم في الآخرة. لا يضرهم يا أخوان. يعني لا يضرهم يا شيخ هذا صار عامة المؤاخاة. أيه على يعني أمر الدنيا على وذلك أمر الدنيا. نعم. إيه. وذلك إذا كان الولاء والبراء لأجل الدنيا فذلك لا يجدي على أهله شيئا نعم. بل يضرهم ولا ينفعهم في الآخرة. نعم. Kaya kung ang pangkalatang pagkipagpatiran ng mga tao ay naging batay nga sa nauukol sa mundo, pangmundo lang, walang kaugnayan doon sa pananampalataya, ay iyon ay hindi makapagdudulot sa tagagawa nito ng anuman na pakinabang ni pinsala sa akhirat, kapilang buhay. ليش يا إخوان؟ الدليل ما هو دليله؟ Ano daw ang dalil nito? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين Mayroong يحبون ayat في sa الله Quran, ويبغضون في الله. الزخرف 67. mayroong ayat sa Quran, ang mga magkakapatid daw sa araw na iyon, ang mga magkakapatid sa araw na iyon o sa araw ng paghukom ay mga al-akhilaw yawmaidin ba'duhum لبعض عدو ang إلا bawat isa sa المتقين. kanila ay mga magkakalaban maliban lamang sa mga may takwa. Mayroong takwa, mayroong pagtalima, ibig sabihin mayroong iman, mayroong pananampalataya. Sumusunod sa iniutos, umiiwas sa pinagbabawal. مناسبة الحديث الأثر. Okay, ano daw ang koneksyon ng salitang ito ni Abdullah bin Abbas? طيب أن حصول محبة الله عز وجل لعبده ونصرته له مشروط بالولاء والبراء. Na ang pagkakamit daw ng pag-ibig kay Allah at sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, ang kondisyon nito ay ang al-wala wal bara. Itong topic na al-wala wal bara napakahalaga. Kahit sa mga khutbah hindi natin napapakinggan. Sa Pilipinas, ang khutbah puro sala. O sa totoo lang, pansin ninyo, siguro maging sa Kamindanao, kadalasan mga khutbah puro sala. Pwede talaga. At pangkaraniwan talaga, yung mga ligaw na mga grupo at mga tagapagligaw, hindi talaga nagtatalakay ng patungkol sa akida. Ang mga topic palagi pangkalahatan yan. Sa mga pusyong, ano mapapakinabang mo sa mga yan? Parang pakinabang na lang, parang ano tato feeling social kasi ang symposium doon sa sikat na hotel,
Pero ang totoo, walang pakinabang. Bakos, ang mga sikat na mga duat, sinisingit lang nila yung mga mali nilang akida na hindi napapansin ng mga Muslim. Yung sa Joado, O Brad, may tanong niya si Brad. anong pagkakaiba ng akida at tanong? Akida, ang ibig sabihin ng akida ay paniniwala. Na ang pundasyon ng ating paniniwala ay ang tauhid. Kaya kung minsan, akida, tauhid, parang pareho lang siya. Ano ang subject natin ngayon? Akida. Anong subject natin ngayon? Tauhid. Parang pareho lang siya. Literal na hulugan ng akida ay paniniwala o mga pinaniniwala. Kasi nasabi nilang creed. هي اللي فوق من حصول محبة الله لعبده ونصرته له وشروط بالولاء والبراء. Yan nga ang kinasusuklaman mo yung kanyang akida. Kinasusuklaman mo. Pero hindi mo na kinasuklaman yung kanyang pagkatao. Kaya sikapin mong mawala yung mali niyang paniniwala. Tanggalin mo yung kanyang shirk. Kunyari, may mga magulang tayo, mga kamag-anak tayo, nag-aangking mga Muslim, pero gumagawa ng mga shirk. Kasuklaman mo yung kanyang shirk. Yung kanyang ginagawa. Kalabanin mo yun sa pamagitan ng para mabago yung kanyang kuwan. Yung kanyang shirk. So sa Joado, yung mga promote ng mga interfaith. Kupor yun. Kasi may mga Wala tinatawag na mga, yung mga interfaith kasi na yan, para bang gusto nilang pag-isahin yung iba't ibang mga religion daw. like yung Abrahamic. Yun ay kupor. Halimbawa, saang bansa yon yung tinatag sa isang lugar ay mayroong templo ng Judaism, mayroong church. سؤال عبد الملك ما حكم يعني توحيد الأديان السماوية يعني الأديان الإبراهيمية. طيب خلينا بس ناخذ هذه وعلى طول ناخذها بعدها. خلاص So, هذا nakakain آخر lang شيء. natin yung tanong mo. هذا آخر شيء. طيب Panghuli, ito daw talakayin muna natin. أثر ابن عباس في قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. طيب وتقطعت بهم الأسباب. ما هي الأسباب؟ قال ابن عباس المودة، وهذا شرحها. تقطعت بهم الأسباب أي أسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا، إما لتجارة وإما لمال وإما لمصالح دنيوية، وأخوه شقيقه من بلده. قال وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها، صارت عداوة بينهم يوم القيامة. Okay. الله عز Ang وجل tafsir na ibinigay ng mufassir na sahabi إيش هو؟ doon sa aya, قطعت بهم الأسباب. sa aya na nakatabihimul asbab, ito yung salin o, nagkaputol-putol sa kanila ang mga ugnayan. Ang literal hulugan doon sa aya, mga kadahilanan. Nagkaputol-putol sa kanila ang mga kadahilanan. At ito, ayon sa sahabi, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na ang asbab o mga kadahilanan ng tinutukoy dito, yung mga kadahilanan ng kanilang mga koneksyon na nagko-connect sa kanila dito sa mundong ito. Kunyari, ang koneksyon na magitan sa atin kasi magkasosyo tayo sa negosyo. Ang koneksyon natin, may iba't ibang mga koneksyong pangmundo. Okay?
At ang connection nilang ito, ang mga nagpo-connect nito sa kanila, sa mundong ito ay naging labanan sa pagitan nila sa araw ng pagbangon o araw ng paghukom. طيب مناسبة الحديث أن المودة إذا لم تكن لله ستكون عداوة يوم القيامة. Okay. Yung connection daw ng hadith, تقطعت بهم تقصد الأسباب. الحديث الآية عفوا اللي هي تقطعت بهم الأسباب. no. مناسبتها أن الآية. المودة هي نعم. إذا لم تكن لله ستكون عداوة يوم القيامة. والدليل Kaya ang kaugnayan daw ng aya na ito, kapag ang pagmamahalan hindi alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging labanan sa araw ng paghuhukom. Hindi na siya pagmamahalan, magiging labanan na. خلاص كده So it's like, نمسح هذه. pag non-Muslim yung anak nila or family, hindi kalaban ni Islam. قال إذا أسلم الابن نعم يعني والداه يعني يكونان عدوين له يوم القيامة. ليش؟ ليه يكونون أعداء؟ هذا هو سؤاله. ليه يكونون أعداء يوم القيامة؟ والداه كفار؟ نعم كفار. لا ما يكونون أعداء. يقصد إذا أسلم الابن طيب ووالداه ما زال نصرانيين إيه إيش يسوي به في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني في الآخرة. لا في الآخرة خلاص هم كفار إلى النار. So wala naman talaga. Sa araw ng paghuhukom, ang mga kupar ay nasa impyerno. Nasa impyerno. هم كفار إلى النار ما يكونون أعداء. لكن في الدنيا يجب عليه برهما. Ng Sheikh, يجب أن يبر بهما. sa anak daw ng mga magulang ay mga kupar, hindi sila mga Muslim, obligado sa atin ang paggalang at pagsunod sa kanila. لا يا اخوان هذول لهم فضل عليك بعد الله. يعني والدتك هي اللي حملت بك واطعمتك وربتك حتى كبرت. Inuto sa atin na mahalin at igalang ang mga magulang kasi siya ang dahilan ng pag-iral mo dito sa mundong ito. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا Obligado وصاحبهما في الدنيا معروفا. yung maling pananampalataya nila. At sinabi daw ng subhanahu wa ta'ala yung ayat sa Quran, kung ang mga magulang mo ay nag-jihad laban sa iyo. Ang tinutukoy na jihad doon, nagsumikap para ikaw ay magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, mag-shirk. Doon lamang, huwag mo silang sundin. Ano mang inutos nila, obligado ang pagsunod. Pero kung utos nila ngayon ay labag na sa ating paniniwala, obligado sa atin ang pagsuway. طيب بالنسبة لتوحيد الأديان أو الدين الإبراهيمي Patungkol na doon sa kuwan, pagkakaisa ng iba't ibang mga relihiyon, yung tinatawag nilang mga relihiyong tinatawag nilang Abrahamic faith. أول شيء يا أخوان هل يوجد سؤال في الدرس؟ Bago daw mayroon kayong katanungan dito sa ating lesson. يا أخوان خلاص في سؤال في الدرس؟ في سؤال ولا ما في؟ خلصت ولا؟ Siguro naintindihan na lang. ها؟ لا ايش اللي باقي؟ اعطيني المناسبة يا مصطفى. ها؟ ها؟ Kung tatanungin ka sa ng tao kung ano yung akita, ano sasabihin? Kung ang nagtatanong sa iyo ay nag-aangking Muslim, sabihin mo na ako ay Ahlus Sunnah wal Jamaa.
And kung alam mo na ang nagtatanong sa iyo ay bahagi ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na maring nasa iba pang mga sikta, sabihin mo ng prangkahan, ako ay Salafi. Pag sinabing Salafi, tayo sumusunod doon sa mga as-salafus salih. Kasi ang ating aqida batay doon sa mga sinaunang mga Muslim, ang tinutugon na sila ng mga Muslim o salaf, ang mga sahaba, sunod na henerasyon sa mga sahaba. Pero kung ang tatanong sa'yo ay mga kupar kunyari, sabihin mo, ako'y Muslim. Ganon lang yun. Nakadepende sa nagtatanong. Hindi yung, kahit tinatanong ka ng, alam mo namang Shia, sabihin niya, Muslim ako. Hindi ganun. Kasi ang nagtatanong siya, Shia, o ka nagtatanong sa'yo ay Ash'ari, kunyari. Alam mo, Ash'ari ito, galing Egypt o galing Jordan. Prangkahan mong sabihin, ako Salafi. Wala na siguro mag-aaway sa magkakaroon. Tapos, kumbaga, sabi na sekta, tapos isasalok mo ka. Hindi naman siguro sila Yung iba kasing mga... Hindi naman kasi offensive. May tanong na yung atake. Ano yung karaniwan talaga yan mga kapatid. Basta't nanggaling tayo dito sa Saudi, sabi nila Wahhabi. Stas, meron yung mga bilangan na dami sila. Pag sinabi mo, pala ano ka ng action na wal jamaa, sinasabi nila na, ay, you are, parang gumagawa ka ng boundaries between other Muslims. So, ano yung mabait pa? Dapat ba mga silang sundin? Para bang pinalalabas nila na ang mga siktang ito, kasi marami mga siktang ligaw. Ang mga Mu'tazila, ang mga Asy'ariyya, ang mga Maturidiyya, mga ligaw yan ng mga sikta. Ang gusto nila, pag-isahin ang mga ligaw na sikta. Hindi. Ay sa ating paniwala, tinuturing natin kapatid lamang ang sumampalataya, kagaya sa ating pananampalataya, ayon sa Quran, wa in amanu bimithli ma amantum bihi, ayon sa Quran, wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kung sila'y sumampalataya, gaya ng sinampalatayanan ninyo, sila nga ay nagabayan. Ngayon, ang mga Asy'ariyya, ang mga Mu'tazila, iba ang kanilang paniwala. Halimbawa, Ustaz. Kung detalye ang pag-usapan, madalas, para sa mga Asy'ariyya, mga Mu'tazila, yung ang kaiba ng kanilang paniwala doon sa Al-Asma wa Sifat. Sa Al-Asma wa Sifat. Dahil nga may tinatanggihan nila yung Al-Asma wa Sifat hanggang sa tinanggihan nila na ang Quran ay salita ni Allah. Kundi ang Quran, nilikha, hindi salita. Tinanggihan din nila ang pagkakita kay Allah sa araw ng pagbangon na si Allah hindi makikita. Konektado ko sa yun doon eh. At kung tutusin, aqida na talagang ligaw na. Kaya yung katuwiran ng iba na sabing tayo yung mga Muslim lang, parang pag-isahin ang lahat, samantalang ang iba na yan na sikta ay ligaw na talaga. Sir, maganda yung sinabi mo kanina yung pag-iba yung niligtas sa salita. Magkaiba? Oo. Kasi ang salita, di ba lahat naman ng bagay sa mundo, spirit na pati salita? Okay. Merong ayat kasi sa Quran, Inna Allah khaliqu kulli shay'in. Na si Allah ang tagapaglikha ng bawat bagay. Ang tanong, lahat ba ng bagay? Sa paliwanag ng mga eskulat, ang word na khaliq, dapat mayroong makhluk. Kaya ang tama daw na pakahulugan doon sa aya, Allahu khaliqu kulli shay'in makhluk. Yan ang ibig sabihin nun. Yan ang ibig sabihin nun sa lingwahe. Dahil hindi nangangahulugan na lahat ng bagay kasama ang Quran nun. Kasi kasama yun sa bagay. Kaya kasama siyang nilikha. Kaya hindi tayo sa topic na kung ang Quran ba ay nilikha o salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring hindi maunawaan ng iba
kung hindi natin napag-aralan ang detalye ng al-asma wa sifat. Ang maganda yung start, Oo. sabi niya sa خلاص هذا والله تعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم. Siya nga pala, meron